King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 489. Pagbabalik sa Canopy Great Country. Unti-unting kumupas ang ambon, kasama nito ang Skeletal Division Leader. Ang Old Su ay hindi kumikibo at hindi makapagsalita. Hindi siya kumalma kahit matagal na panahon. Matalim niyang sinulyapan ang binata sa kanyang harapan na may masalimuot na ekspresyon. Malamang na walang makakaisip na hindi lang natalo ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader, kinokontrol niya ito. Ito ay katawa-tawa na sila ay naghihinala sa sinabi ni Zhao Feng na naresolba na ang Skeletal Division Leader kanina. Talagang hindi ka aalis kung may panganib pa sa cloud area. Nagpakawala ng hininga ang Old Su. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at binawi ang 10,000 Ghost Pearl. Pagkatapos umalis sa 100 Graves Forbidden Ground, inilagay ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl. Ito ang sarili nitong mungkahi. Ang kapaligiran ng 10,000 Ghost Pearl ay lubos na angkop para sa mga bangkay ng multo, at ang Skeletal Division Leader ay halos isang Ghost Corpse mismo. Ang katawan at mga pinsala nito ay maaaring gumaling ng mas mabilis sa 10,000 Ghost Peel. Maya-maya, lumabas sina Zhao Feng at Old Su sa secret room. Marami pa ring tao ang naruroon, kabilang sina Jiang Sanfeng, Dai Ye, Lin Tong, at Princess Jin. Nalaman ng lahat na nang lumabas si Old Su, ang kanyang damit ay basa at tila nabigla siya, samantalang si Zhao Feng ay nanatiling tiwala at masaya tulad ng dati. Hindi alam ni Lin Tong, Prinsesa Jin, at ng mga kasama kung ano ang nangyari, ngunit kahit na natataka sila kung ano ang pinag-usapan ni na Zhao Feng at Old Su, alam nilang may mga lihim na mananatiling lihim. Chapter Leader. Lumakad sina Jiang Sanfeng at Dai Ye sa kaliwa at kanan ni Zhao Feng. Tumanggo si Zhao Feng patungo sa Old Su, pagkatapos ay sumenyas kay Jiang Sanfeng at Dai Ye at naglakbay pabalik sa Broken Moon Clan. Hindi kailangang mag-alala ni Brother Zhao. Lilinisin namin ang cloud area. Pinaalis ni Old Su si Zhao Feng at kasama ang kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang sitwasyon ng cloud area. Ang Iron Dragon Alliance na dating namuno ay natalo sa loob ng ilang buwan. Ito ang katapusan ng isang panahon at simula ng bago. Pinalitan ng Dragon Killing Alliance ang Iron Dragon Alliance at nilikha ang Dragon Killing Strong Country, pangunahin na pinamumunuan ng mga dating kabilang sa Skyreach Imperials. Sinakop ng Dragon Killing Strong Country ang mga teritoryo ng Skyreach at ng Iron Dragon Strong Countries, ngunit ang pangunahing punong tanggapan nito ay nasa Cloud Country. Bagamat pinamunuan ng Dragon Killing Strong Country ang 13 bansa sa pangalan, ang tunay na pinuno ay ang Dragon Killing Alliance, na may sariling intensyon sa pamamagitan ng paglalagay ng punong tanggapan nito sa Cloud Country. Makalipas ang ilang araw, unang bumalik sina Zhao Feng, Jiang Sanfeng, at Dai Ye sa Broken Moon Clan para magpaalam. Sa Broken Moon Clan, gusali ng First Elder. Master, nawalan ka ng braso nang iligtas mo kami noon. Gagawan kita ng angkop na kapalit kapag bumalik ako sa Canopy Great Country. Tumingin si Zhao Feng sa walang laman na manggas ni First Elder at nangako. Hanggat kaya niyang gawin ang Will of Light and Darkness, hindi lang gagaling ang First Elder, magiging mas malakas pa siya kaysa sa nakaraan. Nagbigay din si Zhao Feng ng ilang mga table tasks at mapagkukunan mula sa Purple Saint Ruins kay First Elder, na nagpagaling sa mga nakatagong pinsala ni First Elder at nagbigay daan sa kanya na makapasok sa pinakamataas na True Human rank. Ang bagong Broken Moon Clan Master na si Yang Gan ay matagumpay ding nakarating sa True Spirit Realm ilang araw na ang nakalipas. Ang lakas ng buong Broken Moon Clan ay tumaas ng ilang ulit at ito na ngayon ang numero 1 angkan sa 13 clans. Bilang karagdagan sa True Lord Tai Xiao, Lin Tong, at ang iba pa, tinansya ni Zhao Feng na ang Broken Moon Clan ay malapit sa kalahating bituin. Fenger, ang tanging hiling ko lang ay lumakas ka pa. Pinaalis ng First Elder si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama ng may luhang mga mata. Walang nakakaalam kung kailan babalik si Zhao Feng pagkatapos ng pag-alis na ito. Siyempre, may mga ginawa si Zhao Feng bago siya umalis. Ang Dark Heart Seed sa Lin Tong ay pinagsama-sama, at isang God's Eye Mark ang pilit na inilagay sa kanya. Malinaw na si Lin Tong ay may potensyal na madaling makapasok sa True Lord rank sa daan. Gamit ang pinalakas na Dark Heart Seed at ang God's Eye Mark,
kahit na may anumang panganib mamaya, ang aking Eye of Heaven ay maaaring bumaba. Malinaw na nag-aalala si Zhao Feng tungkol sa hinaharap. Habang lumalakas ang kanyang mata, maaari niyang payagan ang Eye of Heaven na lumitaw dito kahit na siya ay nasa Canopy Great Country. Ang God's Eye Mark ay isang sensor na nagpapakita sa kanya kung saan lilito. Chapter Leader, matatag na ang sitwasyon dito. Kailan tayo aalis? Tanong ni Jiang Sanfeng. May isang huling bagay. Isang pambihirang pagpapakita ng init ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Makalipas ang kalahating araw, pumunta si Zhao Feng sa kailaliman ng isang bundok at nakilala ang kanyang mga magulang, pati na rin ang ilang malalapit na kamag-anak ng pamilya Zhao. Kasama nila si Lord Guanzhen. Noong umalis si Zhao Feng sa cloud area, nagpadala na si First Elder ng mga tao para alagaan ang mga magulang at master ni Zhao Feng. Sa wakas ay umalis si Zhao Feng pagkatapos ng ilang araw kasama ang kanyang mga magulang at si Lord Guanzhen. Hiu. Si Zhao Feng ay naging bugzo ng hangin at kidlat na umalis kasama sina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Baka sa mukha ni Lord Guanzhen ang pagmamalaki nang pinaalis niya ang kanyang alagad. Shua. Isang walang ekspresyong kabataan ang lumitaw nang wala sa oras at tumayo sa tabi ni Lord Guanzhen. Master, hindi na po ako makakasama sa inyo. Kailangan ko ring umalis sa cloud area. Yumuko si Beimoy kay Lord Guanzhen. Nasiyahan si Lord Guanzhen. Sa mga disipulo tulad ni na Zhao Feng at Beimoy, maaari siyang mamatay ng walang pagsisisi. Noon, kailangang pumili si Beimoy, at, bagamat isa siyang disipulo ni Master Haiyon, ang katapatan ni Beimoy ay kay Lord Guanzhen pa rin. Naghintay ako ng isang araw para maka-counterattack, ngunit sa kasamaang palad, masyadong malakas si Brother Zhao. Pinagmasdan ni Beimoy si Zhao Feng na naglaho sa langit. Ang junior martial brother niyang ito ay sunod-sunod na umakyat, mula sa isang langgam sa ibaba ng angkan hanggang sa isang mahimalang bituin, hanggang sa umabot siya sa punto kung saan maaari siyang makipagpalitan ng suntok sa elders of the clan. Malaki ang tagumpay niya. Hindi lang niya binago ang kapalaran ng Broken Moon Clan, naging pinuno siya ng Cloud Area. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa Cloud Area ang balita ng Dragon Killing Strong Country na nabuo. Ang pinakamalakas na kapangyarihan ngayon ay ang Dragon Killing Alliance, na nakatayo sa itaas ng bawat angkan at pamilya. Tila, ang First Elder ay si Zhao Feng, na umalis kamakailan. Hindi siya sumipot sa opening ceremony, ngunit walang nagtanong sa kanyang katayuan o lakas. Pinag-uusapan pa rin ng mga tao ang tungkol sa First Elder sa mga darating na taon, kahit na matagal nang hindi babalik si Zhao Feng. Sa itaas ng mga tiwangwang na lupain, isang malaking ginto at berdeng ibon ang nagbuka ng mga pakpak nito at lumipad sa bilis na maihahambing sa isang True Lord rank. May bitbit na 3 tao ang ibon habang dahan-dahan itong umalis sa lugar ng cloud. Chapter Leader, sino ang nakakaalam kung gaano kagulat ang iyong gagawin kapag bumalik ka sa Canopy Great Country? Tumawa si Dai Ye. Kahit na sa panahong tulad nito, ang bilang ng mga henyo na kasing dami ni Zhao Feng ay mabibilang sa isang kamay. Si Zhao Feng ay 18 lamang ngayon, habang si Yu Tianhao at Josa Bingwei ay halos 10 taon na mas matanda sa kanya. Chapter Leader, ang iyong cultivation ay umabot na sa maagang yugto ng True Lord rank. Bukod kay Yu Tianhao, malamang walang makakapareha mo. Magalang na sabi ni Jiang Sanfeng. Natanggap ni Zhao Feng ang balita na naabot na ni Yu Tianhao ang maagang yugto ng True Lord rank pagkatapos bumalik mula sa kanyang mana at na ang kanyang malakas na aura ay nabigla sa mas lumang True Lord ranks. Mukhang naabot ni Yu Tianhao ang maagang yugto ng True Lord rank kalahating taon na ang nakalipas. Bulong ni Zhao Feng. Sa buong kontinente, tanging si Yu Tianhao lang ang tila maihahambing kay Zhao Feng. Sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay pareho ring nag-isip. Gayunpaman, isang kalmado at normal na kabataan ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Si Xin Huang at Yu Tianhao ay parehong pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance, ngunit si Yu Tianhao lang ang lumabas. Sabi ni Jiang Sanfeng. Hindi bumalik si Xin Huang. Labis na nagulat si Zhao Feng. Sa mata ng ibang tao, kung ang isa ay hindi bumalik mula sa mga mana, sila ay patay na. Sumang-ayon si Zhao Feng, ngunit palaging may mga pagbubukod. Halimbawa, si Zhao Yufei. Hindi siya bumalik mula sa mana,
At hindi lamang siya maayos, mayroon siyang malaking kapalaran sa kanyang harapan. Tinansya ni Zhao Feng na walang sino man mula sa Sacred True Dragon Gathering ang kasing swerte ni Zhao Yufei. Kahit si Zhao Feng mismo ay hindi may kukumpara sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang magkokontrol sa buong mana. Kailangang malaman ng isa na ang Purple Saint Runes ay nireranggo sa itaas ng lahat ng iba pang mga mana. May tatlong bagay na kailangan kong gawin pagkatapos kong bumalik sa Canopy Great Country. Napaisip si Zhao Feng. Ang unang bagay ay ibigay ang Elixir of Life sa misteryosong elder ng Iron Blood Religion at ibalik ang pabor. Ang pangalawa ay ang gumawa ng Will of Light of Darkness para sa First Elder. Ang pangatlo ay tungkol sa kanyang kasintahang si Liu Qingxen. Hindi gaanong nahirapan ang unang dalawang gawain, ngunit sumakit ang ulo ni Zhao Feng sa pag-iisip tungkol sa ikatlong gawain. Nangako siya kay Liu Qingxen nang makatakas siya sa lungsod ng Flooding Lake na papakasalan niya ito balang araw kapag wala na siyang mahalagang natitira. Sa kasalukuyan, na-stabilize na niya ang sitwasyon ng Cloud Area at ngayon ay wala na talaga sa isip niya. Nangangahulugan ito na oras na upang manatili sa kanyang pangako. Kasal. Isang matikas at kalmadong diyosa ang lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Hindi niya nagustuhan si Liu Qingxen, at nanalo siya sa taya laban sa kanya dahil sa kapintasan ng puso nito nang tumakas siya. Gayunpaman, ito rin ang nagpadama sa kanya ng pagkakasala at pakikiramay. Sa huli, nangako siya, kahit alam niyang maaaring hindi siya paniwalaan ni Liu Qingxen. Pagkalipas ng 2 buwan, dumaan ang gold and green na ibon sa isang bahagi ng Northern Continent at sa wakas ay nakarating sa mga hangganan ng Canopy Great Country sa harap ng isang rumaragasang ilog. Ang Flooding Lake City ay nasa harap ng ilog na ito, tama ba? Nagsalita si Zhao Feng. Chapter Leader, kailangan nating dumaan sa Flooding Lake City para makabalik sa headquarters, pero ang Flooding Lake Liu family. Hindi mapigilan ni Jiang Sanfeng na mag-alinlangan nang magsalita siya rito. Alam niya na ang pagtugis kay Zhao Feng mula sa Flooding Lake City Lord ay hindi pa nagtatapos. King of Gods, Kabanata 490. Naghahanap ng paghihiganti sa Flooding Lake. Ang River of Rage ay isa sa 3 malalaking ilog ng Northern Continent, at dumaan ito sa Canopy Great Country. Ang rumaragasang ilog ay tila naghati sa kontinente sa 2 bahagi. Napakalakas ng agos at kayang lumunin ang Ascended Realm sa isang alon lamang. May mga windstorm sa itaas ng ilog na maaaring magpira-piraso ng mga lumilipad na hayop. Kahit na ang normal na true human ranks ay hindi madaling lumipad sa ilog na ito. Mayroong lahat ng uri ng mga alamat tungkol sa River of Rage. Tila, ang Heaven's Legacy Inheritance ay minsang lumitaw dito libu-libong taon na ang nakalilipas. Sa araw na ito, isang kakaibang eksena ang naganap sa River of Rage. Woo! Isang malalim na ugong ang nagmula sa gitna ng mga alon nang lumitaw ang isang malabong berdeng whirlpool. Nang lumitaw ang berdeng whirlpool na ito, ang tubig ay naging patay-tahimik, na parang nagyelo. Weng! Mabagal na umikot ang berdeng whirlpool, na parang umabot sa kabilang bahagi ng kalawakan. Makalipas ang ilang paghinga, biglang huminto ang whirlpool at isang normal na mukhang lalaki na nakapikit ang mga mata. Ang River of Rage ay sapat na para mapunit ang normal na True Spirit Realms, ngunit ang locus yung malapit sa lalaki ay sobrang kalmado. Azure Flower Continent. Mukhang nakabalik na ako. Nagmulat ng mata ang lalaking nakasuot ng berde. Ang normal na mukhang-mukha ay may isang pares ng mga mata na misteryoso at hindi maarak, na parabang nakaranas siya ng hindi mabilang na buhay at muling pagsilang. Ang lalaking ito ay tila 20 taong gulang lamang, ngunit nagbigay ng isang pakiramdam na siya ay iba sa kanyang edad. Kung narito ang ibang mga henyo ng Sacred True Dragon Gathering, magugulat ang lahat, kabilang ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang lalaking ito na may berdeng damit ay si Xin Wuang, nakababalik lang mula sa Heaven's Legacy Inheritance. Wala nang dapat alalahanin dito. Matagal na tumayo si Xin Wuang bago bumantong hininga. Hindi siya umalis sa River of Rage, umaagos lamang sa agos. Bilang isa sa 3 malalaking ilog, ang River of Rage ay sinasabing umabot sa dulo ng kontinente at kumukonekta sa karagatan. Sa labas ng kontinente ay ang walang limitasyong karagatan.
Ipinikit ni Xinhuang ang kanyang mga mata at ang kanyang maliit na katawan ay agad na nilamon ng rumaragas ang alon. Sa ikatlong araw na lumulutang si Xinhuang. So, isang malaking berde at gintong ibon ang nagpupumilit na lumipad sa kabila ng River of Rage. Tumingin si Zhao Feng at ang kanyang kasama sa tapat ng baybayin ng River of Rage. Ang Heavenly Inheritance ay bumaba dito 10,000 taon na ang nakalilipas at tila naghati sa langit at lupa. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin ang nakaraan habang siya ay dumaan dito sa pangalawang pagkakataon. Noong unang pagpunta niya rito, wala siyang kakilala at hindi pamilyar sa kahit ano. Sa pagkakataong ito, mahinahon siya at may kumikinang nakapangyarihan sa kanyang mga mata. Chapter Leader, pupunta ka ba talaga sa Flooding Lake City? Tanong ulit ni Daiye. Ang Flooding Lake City ay isa sa mga sangay ng pangunahing pamilyang Liu, at si Empress Qin ng pamilya Liu ay isang mahalagang figure ng mga imperial. Sa nakalipas na ilang taon, hindi tumigil ang labanan sa pagitan ng Iron Blood Religion at ng Imperial. Sa madaling sabi, ang pamilyang Liu ay mga kaaway ng Iron Blood Religion. Kahit na walang ganitong koneksyon, alam ng lahat ang relasyon ni Zhao Feng at ng Flooding Lake City Lord. Dahil dadaan pa tayo doon, kailangan natin silang makita. Si Zhao Feng ay hindi nag-atubili. Una, narito siya upang patunayan ang kanyang pangako, at pangalawa, nakatira si Master Tigan sa malapit. Kailangan ni Zhao Feng ang kanyang tulong para gumawa ng Will of Light and Darkness para sa First Elder. Makalipas ang kalahating araw, ang ginto at berdeng ibon ay lumapit sa lungsod ng Flooding Lake. Isang lumilipad na hayop sa True Mystic rank. Ang mga bantay sa mga pader ng lungsod ay nanginginig sa takot. Hindi bihira na makakita ng True Human rank, ngunit ang mga nasa True Mystic rank at mas mataas ay bihira. Ang True Lord ranks ay mga figure na namuno sa kanilang sariling mga lugar at mga pangunahing kapangyarihan. Mula dito, makikita kung gaano kahalaga ang isang True Mystic rank flying beast. Walang maraming lumilipad na hayop sa ganoong antas sa Flooding Lake City. Suriin silang mabuti. Hindi sila taga Flooding Lake City. Agad namang sinabi ng mga bantay sa dingding sa kanilang mga nakatataas. Parang pamilyar ang batang asol ang buhok na iyon. Ang ilan sa mga gwardya ay nakatutok kay Zhao Feng at likas na lumingon sa isang poster malapit sa pader ng lungsod. Ang poster ay bahagyang gutay-gutay, ngunit isang asol na buhok na kabataan at isang maliit na pusa ang makikita dito. Oh my God! Ang numero 1 kriminal ng Flooding Lake City. Nananaginip ba ako? Nataranta ang mga bantay. Ito ang unang pagkakataon na dumating ang isang kriminal na walang pagbabalat kayo. Gayunpaman, bago makapag-react ang mga gwardya, lumipad ang ibon. Ilang sandali pa, Zhao Feng. Sigurado ka bang siya yon? Isang medyo nasasabik na boses ang nagmula sa isang kabataang nakasuot ng purple. Young Master Liu Yuan. Napayuko ang mga guard. Ang tumanggap ng ulat ng mga gwardya ay si Young Master Liu Yuan, na umabot sa True Human rank. Kung narito si Zhao Feng, tiyak na makikilala niya ang taong ito. Ito ang taong bumati sa kanya noong una siyang dumating sa Flooding Lake City, at kung hindi dahil sa taong ito, hindi sana nakipag-away si Zhao Feng kay Liu Qingxen. Nang makatakas si Zhao Feng mula sa lungsod noon, dumating si Liu Yuan upang habulin si Zhao Feng, ngunit agad itong natalo ng eye technique ni Zhao Feng. Zhao Feng, hindi ko akalain na babalik ka dito pagkatapos ng 2 taon. Isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Huminga ng malalim si Liu Yuan at inalala ang nakaraan na may masalimuot na ekspresyon. So, isang kislap ang kumislap sa kanyang mga mata habang siya ay nagmamadali patungo sa direksyon na pinuntahan ng gold and green na ibon. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng bilis, ang ibon ay nasa True Mystic rank at halatang mas mabilis kaysa kay Liu Yuan. Sinubukan ni Liu Yuan ang kanyang makakaya ngunit hindi siya nakahabol. Isang napakasay na kamangha-manghang henyo. Dadaan lang ng ganyan ang kriminal ng Flooding Lake City. Lubhang ayaw ni Liu Yuan. Ni hindi niya alam kung bakit gusto niyang humabol. Siguro dahil natalo siya at hindi na-resolba. Kung ikukumpara doon, ang pagiging kriminal ni Zhao Feng ay isang dahilan lamang. Sa totoo lang, kung hindi titigil ang gold and green na ibon, tiyak na hindi makakahabol si Liu Yuan.
Isinasantabi ang mga nasa True Human rank, kahit ang karamihan sa True Mystic ranks ay hindi makahabol. Marahil ay pinakinggan ng langit ang panloob na hiyaw ni Liu Yuan, dahil ang ginto at berdeng tuldok ay biglang bumagal at dumapo sa gitna ng Flooding Lake City, na siyang palasyo ng Flooding Lake City Lord. Noon, nagkaroon ng sparring session dito para sa kasal. Tatlong figure ang dumaong sa harap ng City Lord's Palace. Ang asol na buhok na kabataan ay may isang pambihirang hitsura ng magiliw na paggunita. Kung tutusin, kalahating taon na siyang nanatili rito. Gayunpaman, sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay walang ganoong emosyon. Ito ang sentro ng Flooding Lake Liu family at ang City Lord ay lubhang sikat. 2 taon pa lang siyang True Lord rank pero natalo na niya ang ilang lumang True Lord ranks. Hindi mapalagay ang dalawa. Ang Iron Blood Religion at Flooding Lake Liu na pamilya ay nasa magkabilang panig at si Zhao Feng ay isang takas mula sa kanila. Sa normal na mga pangyayari, hindi nila ito gagawin kahit na mayroon silang 100 lakas ng loob. Higit pa rito, ang poster ni Zhao Feng ay nasa dingding pa rin. Hindi ba't manugang iyon noon? Manugang. Ang likod ni Zhao Feng. Nagsimula ang talakayan sa harap ng City Lord's Palace. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay nanatili dito ng kalahating taon at maraming tao ang nakakilala sa kanya. Chapter Leader. Iniisip mo bang ibagsak ang Flooding Lake City ngayon? Hindi mapalagay si Jiang Sanfeng. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan at mayroon pang ang mga eksperto sa True Spirit Realm. Gayunpaman, nag-iingat sila sa paglilinang ng tatlong ito, lalo na si Zhao Feng na naging isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Tila walang intensyon si Zhao Feng na umatras o umiwas. Noon, walang kahihiyang tumakas si Zhao Feng at hinabol sa buong bansa. Ngayong nakalusot na siya sa True Lord rank, gusto ba niyang maghiganti? Naisip ni na Jiang Sanfeng at Dai Ye. Maging si Liu Yuan, na nakahuli, ay nag-isip. Noon, masasabing nasaksihan ni Liu Yuan ang buong proseso. Pinilit ng Flooding Lake City Lord si Zhao Feng sa kasal, na nauwi sa pagpilit sa kanya na sumali sa Iron Blood Religion. Ngayon na si Zhao Feng ay naging isang napakahusay na kamanghamanghang henyo, sinasabing mayroon siyang lakas labanan ng isang True Lord rank. Tumalon ang puso ni Liu Yuan nang maisip niya ito. Siguradong narito si Zhao Feng para maghiganti. Magsabi ka agad sa City Lord. Hindi maiwasan ni Liu Yuan na isipin kung ano ang mangyayari kung ang isang True Lord rank ay nagsimulang umatake sa loob ng lungsod. Sa isang panig, pumunta siya upang magulat sa City Lord, at sa kabilang panig, gumawa siya ng sarili niyang paghahanda. Brother Zhao, matagal na tayong hindi nagkikita. Napangiti si Liu Yuan nang lumapit siya. Ang pamagat na napakahusay na kamanghamanghang henyo ay naging magalang sa iba. Kahit na ang aura ni Zhao Feng ay napasuko, hindi ito sinasadyang itago, at ang mga miyembro ng matatandang henerasyon ay natigilan. Liu Yuan, dumating ka sa tamang oras. Sabihin mo sa City Lord na gusto ko siyang makilala. Naparito ako para tuparin ang pangako ko sa kasal. Lumingon ang tingin ni Zhao Feng kay Liu Yuan at ngumiti. Halatang naaalala pa rin niya si Liu Yuan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana siya nakipag-away at nahihirapan sa lahat ng ito noong una. Ano? Hanapin ang City Lord. Tuparin ang kasal. Natigilan si Liu Yuan at ang kumpanya. Maging sina Jiang Sanfeng at Dai Ye ay nataranta. Hindi ba narito si Zhao Feng para maghiganti? King of Gods, Kabanata 471. Qin Sword Palace Master. Sa isang eleganteng gusali sa loob ng City Lord's Palace. Isang lalaki at babae ang nakaupo sa tapat ng isa't isa. Qin Sword Palace Master, pumunta ka hanggang sa Flooding Lake City para sa Sky Qin 9 Music. Ang Flooding Lake City Lord ay nakaupo ng tuwid, ngunit may lamig sa kanyang ekspresyon. Ang babaeng nasa tapat niya ay tumingin sa paligid ng 27 o 28 taong gulang at naglalaman ng hindi maipaliwanag na kakisigan. Mahirap isipin na ang kagandahang ito ay pinuno ng isa sa 8 dakilang puwersa ng Canopy Great Country, ang Qin Sword Palace. Liu Jiushan, matagal na tayong magkakilala. Ang Sky Qin 9 Music ay isang pinakamataas na kasanayan sa Dao ng Qin at nauugnay sa Qin Sword 9 Mystic Technique ng Qin Sword Palace.
Walang gaanong pakinabang sa iyo ang musika. Ngumiti ang Chin Sword Palace Master at sinubukang hikayatin ang Flooding Lake City Lord. Alam ko na ang Sky Chin 9 music ay lubhang nakakaakit sa iyo. Interesado din dito si Empress Chin. Mahinahong sabi ng Flooding Lake City Lord. Walang bakas ng anumang emosyon ang makikita. Empress Chin. Dumating din siya para hanapin ka. Nagsalubong ang mga kilay ng Chin Sword Palace Master. Napakataas ng status ni Empress Chin at maging ang Palace Master ay bahagyang nag-iingat sa kanya. Higit pa rito, ang Chin Sword Palace at ang pamilya Liu ay parehong nasa panig ng mga imperial. Si Empress Chin at ang Chin Sword Palace Master ay ang dalawang babae sa dakilang bansa na may pinakamataas na katayuan at lakas. Kung pareho ang gusto nilang dalawa, kahit ang True Lord ranks ay mapipilitin, dahil hindi dapat masaktan ang magkabilang panig. Tinanggihan ko na si Empress Chin. Sabi ng Flooding Lake City Lord. Tinanggihan mo si Empress Chin. Nang marinig ito, ang Chin Sword Palace Master ay kalahating masaya at kalahating nag-aalala. Masaya siya na hindi ito nakuha ni Empress Chin, ngunit nag-aalala na hindi rin ito ibibigay ng City Lord sa kanyang sarili kung nasaktan na niya si Empress Chin. Ang musika ay naiwan ng ina ni Chinksen, kaya pinahahalagahan ito ni Chinksen. Kahit walang kwenta sa akin, hindi ako madaling ibigay. Ang Flooding Lake City Lord ay umiling, ipinakita ang kanyang desisyon. Hindi nagulat ang Chin Sword Palace Master. Ang Flooding Lake City Lord ay isang taong lubos na tapat sa kanyang damdamin. Hindi magiging madali ang kumbansihin siya. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung ano ang maaaring gamitin upang ilipat ang Flooding Lake City Lord. Sa oras na ito, ang mga kagyat na yabag ay tumunog sa labas ng pinto. City Lord, hindi maganda. Isang malakas na sigaw ang nagmula sa labas. Bahagyang nagalit ang Flooding Lake City Lord. Ano ang nangyayari? Ang gusaling ito ay isang lugar kung saan pumasok ang City Lord ng pag-iisa. Kadalasan, kapag nandito ang City Lord, walang maglalakasloob na hamarang sa kanya. Higit pa rito, siya ay nasa isang talakayan sa Chin Sword Palace Master ngayon. May malaking nangyari ba? Ang Chin Sword Palace Master ay nagtataka din. Ang Flooding Lake City Lord nagmamadali. Shua. Isang anino ang damapo sa sulok ng silid. Nag-uulat sa City Lord, si Zhao Fang ay bumalik. Sino ang nagbalik? Zhao Fang. Na-freeze ang katawan ng Flooding Lake City Lord. Zhao Fang. Maaari ba itong isa sa napakahusay na kamanghamanghang henyo? Yung tumakas sa kasal. Ang Chin Sword Palace Master ay nagpahayag ng isang naguguluhang ekspresyon. Si Zhao Fang ay nasa labas mismo ng City Lord's Palace at hinihiling ka. Maingat na sabi ng figure. Gayunpaman, bago pa man matapos ang kanyang mga salita, ang mga mata ng Flooding Lake City Lord ay naging pilak at pula at naglabas ng nakakatakot na aura. Zhao Fang, may mukha ka pa bang bumalik sa Flooding Lake City? Nililigawan mo si kamatayan. Isang dagandong ang umalangaw sa buong Flooding Lake City. Isang alon ng pulang ilaw ang lumitaw sa itaas ng City Lord's Palace at umalangaw sa Fire Yuan Chi. Sa sandaling iyon, lahat mula sa Consolidated Realm hanggang sa True Spirit Realm ay nakaramdam ng matinding init. Para bang sinusubukang sumabog ang lava mula sa lupa. Kapag ang layunin ng isang True Lord rank ay ganap na nailabas, bawat True Spirit Realm sa loob ng 1,000 milya ay mararamdaman ang pagbabago sa Heaven Earth Yuan Chi. City Lord. Pagbati, City Lord. Napayuko sa takot ang mga tao sa harap ng City Lord's Palace. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga tao ang tumingin sa napakagandang tao na lumulutang sa kalangitan, ang Flooding Lake City Lord. Ang lakas ng aura. Ang normal True Lord ranks ay malamang na hindi niya katugma. Nagpalitan ng gulat na tingin sina Dai Ye at Jiang Sanfeng. Lumahok sila sa Sacred True Dragon Gathering at napakaraming kaalaman. Sa kanyang kasalukuyang galit na estado, ang mga kasanayan sa sunog ng Flooding Lake City Lord ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang antas. Noong tumakas si Zhao Fang, ang Flooding Lake City Lord ay nakapasok sa True Lord rank habang siya ay nasa isang estado na halos kapareho ng kung nasaan siya ngayon. City Lord Liu, nandito ang junior na ito para batiin ka. Yumoko si Zhao Fang. Ano man ang mangyari, ito ang ama ni Liu Chengxen. Brat,
Ang lakas ng loob mong magsalita tungkol sa bagay na iyon. Dahil sa iyo, nadungisan ang pangalan ni Chinksen at naging biro ang pamilya ng Flooding Lake Leo. Ang Flooding Lake City Lord ay umungal, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang kulog. Si Zhao Feng ay hindi kumikibo at mahinahon, hindi sineseryoso ang mga salita ng City Lord. Noon, kung hindi dahil sa katotohanang pinilit siya ng City Lord na lumaban, si Zhao Feng ay hindi sana nakipagtipan kay Liu Chinksen at pinilit na tumakas sa simula. Nakonsensya si Zhao Feng nang maabutin ni Liu Chinksen, kaya nangako siyang babayaran. Dumating ka sa tamang oras. Maghihiganti ako para kay Chinksen. Ang dumadaing na boses ng Flooding Lake City Lord ay naglalaman ng kalungkutan. Gayunpaman, hindi siya ganap na nawala sa kanyang isip. Ang cultivation ni Zhao Feng ay umabot na sa mababang antas ng True Lord rank at maihahambing ito sa kanyang sarili. Kapag nag-away ang dalawa dito, maraming inosenteng tao ang masusugatan. Bagamat may kumpiyansa ang Flooding Lake City Lord, hindi siya sigurado kung mapapatay niya si Zhao Feng sa isang suntok. Maghasik ng galit. Anong nangyari kay Chinksen? Nanginig ang puso ni Zhao Feng at hindi niya maiwasang magtanong ng nag-aalala. Mula sa tono ng Flooding Lake City Lord, parang naaksidente si Chinksen. Sa Sacred True Dragon Gathering, ang Flooding Lake City Lord ay may masamang hangarin lamang kay Zhao Feng, ngunit wala siyang gagawin dahil sa Iron Blood Religion. Gayunpaman, ngayon ay tila ang masamang hangarin ay naging paghihiganti. Zhao Feng, isa kang kamanghamanghang henyo ng Sacred True Dragon Gathering, hindi mo ba alam na hindi pa bumabalik si Chinksen mula sa kanyang mana? Ang Flooding Lake City Lord ay malamig na tumawa at pinandilatan si Zhao Feng. Sa puntong ito, maraming mga manunood ang inilikas, na naiwan lamang si Zhao Feng at kasama sa loob ng 100 yarda. Hindi pa bumabalik si Chinksen. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang lumingon siya kina Jiang Sanfeng at Dai Ye para sa kumpirmasyon. Bahagyang tumango ang dalawa. Narinig nila na hindi pa bumabalik si Liu Chinksen, ngunit hindi naman ito malaking bagay dahil naisip nilang narito si Zhao Feng upang maghayganti. Bakit ganito? Matapos kumpirmahin ang balitang ito, ang puso ni Zhao Feng ay tila na martilyo at siya ay natulala. Sa kanyang puso, siya ay nabigo, nanghihinayang, at nagkasala. Alam ni Zhao Feng na kung hindi pa nakabalik si Liu Chinksen ngayon, napakaliit ng pagkakataon na mabuhay siya. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay katulad ni Zhao Yufei, na may langit na lumalaban sa swerte. Gusto ni Chinksen na tahimik at mag-isa. Kung hindi dahil sa iyo, hindi siya makakasali sa Sacred True Dragon Gathering. Ang Flooding Lake City Lord ay umungal at naging isang bahid ng pulang ilaw na umaakyat patungo kay Zhao Feng sa lupa. Sa sandaling ito, lahat ng malapit sa City Lord's Palace ay lumikas na at si Zhao Feng ay natulala. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Mystic Fire Scorching Demon. Agad na lumapit ang figure ng Flooding Lake City Lord at itinulak niya ang isang malaking alon ng nakakapasong apoy na tila nasusunog kahit ang hangin. Hindi maganda. Naramdaman na lamang ni Jiang Sanfeng at Dai Ye na napuno ng pulang ilaw ang hangin, at kahit ang kanilang protective True Spirit Chi ay hindi ito mapigilan. Ito lang ang aura ng pag-atake. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang pag-atake mismo. Hindi nakakagulat na inilikas ng Flooding Lake City Lord ang lahat. Nagsumpa sina Jiang Sanfeng at Dai Ye. Bagamat naniniwala sila na maaaring hadlangan ni Zhao Feng ang pag-atake ng Flooding Lake City Lord, maaaring masugatan sila sa laban. Umalis muna kayong dalawa. Isang mahinang bulungan ang narinig sa kanilang mga tainga. Weng! Isang bahagyang nakakamanhid na sensasyon ang tumama sa dalawa at lumikha ng isang ipoipo na nagtulak sa kanila ng 12-dosenang yarda pabalik. Ang susunod na sandali. Boom! Ang nakakapasong palad ng Flooding Lake City Lord ay dumagan sa lupa. Ang lugar sa harap ng City Lord's Palace ay yumanig at 140 o 50 yarda ang lalim na butas ay nilikha. Ang mga eksperto sa malapit ay huminga ng malamig at naramdaman ang alon ng mainit na hangin na sumabog sa kanila. Bam! Bagamat ang kapangyarihan ng palad na ito ay napaka-condensed, ang kaunting ripple lang ang naging bahagi ng pader ng City Lord's Palace na bumagsak. Para iligtas kami, Chapter Leader.
Nag-react si Daiye at hindi niya maiwasang malungkot. Ngayon lang, nakita nilang gumamit ng teknik si Zhao Feng para palabasin sila sa saklaw ng pag-atake ng Flooding Lake City Lord habang siya ay tila hindi man lang lumalaban. Pagtingin sa umuusok na black hole, pinagpapawisan ang dalawa. Sa kanilang mga mata, bagamat malakas si Zhao Feng, hindi siya nagil-inang ng anumang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan at hindi niya mapigilan ang pag-atake ng isang True Lord rank ng direkta. Higit pa rito, ang Flooding Lake City Lord's Mystic Fire Scorching Heaven Manual ay umabot na sa mataas na antas at ang mga kakayahan nito sa opens iba ay napakalakas. Shua. Nanlamig ang maapoy na figure ng Flooding Lake City Lord nang makalapit siya sa butas. City Lord Liu, nagigilty ako tungkol sa Chingsen. Isang buntong hininga ang nagmula sa hangin at, kasabay ng bagzo ng hangin at kidlat, lumitaw ang figure ng isang kabataang asol ang buhok. Napakagandang gamit ng hangin at kidlat. Habang tinutulak ang dalawang iyon palayo, naiwasan din niya ang pag-atake ng Flooding Lake City Lord. Narinig ko na napunta si Zhao Feng sa isang misteryosong mana. Sino ang nakakaalam kung ano ang nakuha niya mula dito? Sa hindi kalayuan, kumislap ang mga mata ng Chin Sword Palace Master. King of Gods, Kabanata 472. Chin Sword Twin Desolation. Brother, isang taon na tayong hindi nagkikita at umabot ka na sa True Lord rank. Gusto kong makita ang battle power ng isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang Flooding Lake City Lord ay labis na nagulat na ang kanyang pag-atake ay hindi nakuha, at ang kanyang galit ay kumulo. Bagamat hindi pa nakikipaglaban ang dalawa, naramdaman ng Flooding Lake City Lord ang nakakatakot na bilis ni Zhao Feng. Sa isang iglap lang, hindi lang naiwasan ni Zhao Feng ang pag-atake ng Flooding Lake City Lord, nailigtas din niya sina Jiang Sanfeng at Daiye. Ang normal True Lord ranks ay maaaring makaiwas sa pag-atake ng Flooding Lake City Lord, ngunit upang iligtas ang ilang mga bystanders sa parehong oras. Hindi malamang. Sa isang kislap ng pula, ang Flooding Lake City Lord ay nawala at muling lumitaw ilang yarda ang layo mula kay Zhao Feng. Mystic Fire Silang Heaven Punch. Ang kamao ng Flooding Lake City Lord ay parang isang bulkan na may napakagulong aura na nakakandado sa bawat landas ng pag-urong. Bahagyang bumagsak ang puso ni Zhao Feng. Ang layunin at kapangyarihan ng Flooding Lake City Lord ay nalampasan ang iba pang maagang yugto ng True Lord ranks. Nakatuon ang kamao na ito sa pagpigil sa pag-urong at hindi madaling maiiwasan. Si Zhao Feng ay nawala sa isang bug zone ng hangin at kidlat. Boom! Ang suntok ng Flooding Lake City Lord ay nagawang tumama sa isang alon ng hangin at kidlat habang ang totoong Zhao Feng ay kumikislap sa itaas ng Flooding Lake City Lord. Ang pinagsanib na hangin at kidlat ni Zhao Feng sa kanyang paggalaw at hindi makikita ng mata. Ang kalapit na Chin Sword Palace Master ay natigilan. Kahit na si Zhao Feng ay hindi pa nagpapakita ng anumang battle power, ang kanyang bilis ay tiyak na kabilang sa top 5 sa Canopy Great Country. Ang figure ni Zhao Feng ay patungo sa mga ulap. Parang ayaw niyang kumalat ang away sa Flooding Lake City. Bahagyang nagulat ang Flooding Lake City Lord, ngunit ito ay mabuti para sa kanya dahil kaya niyang gawin ang lahat. Mystic Fire Exploding Cloud. Isang kapansin-pansing nagninangas na pulang ulap ang sumabog, na lumilikha ng mga ripples na tumawid sa isang lugar na 2 milya. Ang nakapangingilabot na kapangyarihan ay nagpang-inig sa puso ng mga manunood. Marami sa kanila ang nakaramdam ng sobrang init at nagsimulang pawisan. Sinimulan na ng Flooding Lake City Lord na gamitin ang kanyang malawak na mga pag-atake. Tingnan natin kung paano umiwas ang brat na iyon. Tinalakay ng mga eksperto sa True Spirit Realm. Sa loob ng nag-aalab na ulap, isang asol na buhok na kabataan ang nagpalabas ng aura ng hangin at kidlat na pumutok sa mga ulap. Ang Flooding Lake City Lord ay nagsimula ng gumamit ng mas maraming malalakas na pag-atake. Gayunpaman, hindi man lang umatake si Zhao Feng at madaling nakaiwas sa opensa ng Flooding Lake City Lord. Kahit na ang ilan sa mga Ascended Realms sa ibaba ay nakikita na ang bilis ni Zhao Feng ay madaling nalampasan ang Flooding Lake City Lord. Junior, bakit hindi ka umaatake? Namuo ang galit sa Flooding Lake City Lord ngunit bahagyang naguluhan siya.
Sa pag-iisip pabalik sa kanyang kasaysayan kasama si Zhao Feng at kung paano siya nagpadala ng mga tao pagkatapos ng kabataang ito sa loob ng maraming taon, ang pagmamahal ng City Lord sa kanya ay nauwi sa galit at, ngayon, pagpatay ng layunin. Siyempre, nang dumating si Zhao Feng, napagtanto ng City Lord na hindi madaling ibagsak siya. Hindi lumalaban si Zhao Feng at pinahintulutan ang Flooding Lake City Lord na magpadala ng sunod-sunod na pag-atake. Ang Flooding Lake City Lord ay hindi pipi. Hindi mahirap para sa kanya na makita na ang lakas ng sumisikat na bituin na ito ay malamang na higit sa kanya. Nang dumating ako sa Flooding Lake City, pinilit akong pumasok sa kasal na ito ng Flooding Lake City Lord, ngunit sa kalahating taon na iyon, binigyan ako ng Flooding Lake City Lord ng mga payo at malaking halaga ng resources. Ang mga alaala ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Noon, siya ay pinalaya sa kanyang tahanan at isang mahina na hindi pamilyar sa Canopy Great Country. Iyon ay isang mababang punto sa buhay ni Zhao Feng. Sa panahong iyon, ginamit niya ang pagkakakilanlan ng manugang na lalaki ng Flooding Lake City Lord upang makatanggap ng magagandang mapagkukunan at maglinang ng madali. Bukod sa pagpilit sa kanya sa kasal, ang Flooding Lake City Lord ay tunay na humanga sa kanya at binigyan siya ng mga mapagkukunan. Talagang inisip niya si Zhao Feng bilang kanyang manugang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang City Lord ay nag-invest ng labis na emosyonal, hindi siya magagalit ng ganito sa pagtakas ni Zhao Feng. Nabuhay ako sa pinakamababang punto ng aking buhay sa Flooding Lake City. Pagkatapos noon ay dumating ang aking pagbangon. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong. Higit pa rito, Xingchen. Nang mag-isip si Zhao Feng hanggang dito, ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat at pagkakasala, lalo na't tila na aksidente si Xingchen sa mana. Karaniwan, kapag ang isa ay hindi bumalik mula sa isang mana, ang kanilang pagkakataon na mamatay ay 99%. Ito ay dahil dito na si Zhao Feng ay hindi handa na gumanti. Liu Jiushan, malamang na hindi mo mahuhuli o mapatay ang batang ito ng mag-isa. Mahina ang boses ng isang babae. Ang may-ari ng boses na ito ay ang Qin Sword Palace Master. Qin Sword Palace Master, kung tutulungan mo akong patayin siya, may utang akong pabor sa iyo. Sabi ng Flooding Lake City Lord. Kung hindi niya mapabagsak si Zhao Feng sa sarili niyang teritoryo, hindi lang siya mawawalan ng mukha, ang pangalan ng buong pamilyang Liu ay madungisan. Masyadong mabait si Brother Liu. Ang Iron Blood Religion ang ating kalaban. Ang Qin Sword Palace Master ay ngumiti at tumawa sa kanyang puso. Hindi siya nakilahok dahil naghihintay siya para sa pabor na ito. Kung matutulungan ko si Liu Jiushan na ibagsak si Zhao Feng, hindi lang niya ako bibigyan ng Sky Chin 9 music, makukuha ko rin ang nakuha ni Zhao Feng mula sa misteryosong mana. Gumalaw ang puso ng Qin Sword Palace Master nang mag-isip siya hanggang dito. Dahil dito kailangan niyang tulungan ang Flooding Lake City Lord na ibagsak si Zhao Feng. Zhao Feng, ipinagkanulo mo ang tiwala at pagmamahal ng pamilya Liu nang tumakas ka. Ang lakas ng loob mong bumalik sa Flooding Lake City. Ibababa kita. Nanlamig ang ekspresyon ng Qin Sword Palace Master nang lumitaw ang isang chin at isang nagniningning na espada sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang chin sa isang kamay habang kinokontrol ang espada gamit ang kanyang isa. Sa sandaling iyon, ang tunog ng dumadagandong na mga kabayo ay umalangaw patungo kay Zhao Feng. Qin Sword Twin Desolation. Ang espada ay kumikinang na may tatlong kulay na liwanag habang naglalabas ito ng mga sinag ng sword light na tumusok patungo kay Zhao Feng. Ang kombinasyon ng chin at sword ay perpekto. Ang tunog mula sa chin ay naging isang di nakikitang kapangyarihan na nakagambala at nabigla sa kaluluwa at maaaring makapinsala sa mas mahihinang mga organo ng katawan. Sa chin na ito, kahit isang hukbo ay hindi makakalapit sa Qin Sword Palace Lord. Ang mga nasa ilalim ng True Lord rank ay maaaring agad na mapatay. Ang sword technique ay ang maalamat na flying sword technique, na nagpapahintulot sa isa na kontrolin ang isang espada sa hangin at magpadala ng mga sword beam ng tuloy-tuloy mula sa bawat direksyon. Hindi maganda, ito ang Qin Sword Palace Master. Bulalas ni na Jiang Sanfeng at Dai Ye. Hindi na malaya ng dalawa na may isa pang True Lord rank dito bukod sa Flooding Lake City Lord, at isa pa itong major figure tulad ng Qin Sword Palace Master. Isang emperor, 3 sekta,
4 na pamilya. Ang 8 dakilang puwersa ng Canopy Great Country ang nagpasya sa kapalaran ng bansa. Ang Qin Sword Palace Master ay isang pinuno ng isa sa 3 sekta. Ang kanyang katayuan ay maihahambing sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Agad na nagbago ang sitwasyon nang umatake ang Qin Sword Palace Master. Ang kanyang pag-atake sa Qin Sword Twin Desolation ay nagmula sa likuran at sinapit si Zhao Feng. Hindi napigilan ni Jiang Sanfeng at Dai Yan na sampain. Napakawalandian ng Qin Sword Palace Master na ito. Kahit na mas marami silang tao, gumagamit siya ng palihim na pag-atake. Sa usapin ng battle power, ang Qin Sword Palace Master ay hindi katangi-tangi sa mga nangungunang eksperto, ngunit sa mga tuntunin ng kaguluhan, tiyak na siya ay kabilang sa pinakamataas. Ang kombinasyon ng Qin at Sword ay nagpasakit ng ulo ng karamihan sa True Lord ranks. Mabuti. Ang Qin Sword Palace Master ay sinasabing isang espesyalista sa pagtutulungan ng magkakasama. Kung ang kanyang Qin Sword Twin Desolation ay gumagana kasabay ng isa pang True Lord rank, malaki ang posibilidad na mapatay nila ang kaaway. Nagliwanag ang mga mata ng Flooding Lake City Lord nang makita niya ang pag-atake ng Qin Sword Palace Master. Qin Wind Sword Rain. Ang tunog ng Qin sa hangin ay biglang naging magulo habang tinatakpan ng mga sinag ng espada ang kalangitan, na nagsasara sa landas ng pag-urong ni Zhao Feng. Ang pag-atake ng Qin Sword Palace Master ay hindi limitado sa pisikal na mundo lamang. Ang kanyang Qin ay maalog din ang kaluluwa. Saan nanggaling ang babaeng ito, at anong lakas ng loob niyang gambalain tayo? Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang pag-atake ng Qin Sword Palace Master ay naghihigpit sa kanyang paggalaw. Hindi lang niya sinasalakay ang Flooding Lake City Lord dahil sa tulong niya noon at dahil kay Liu Qingzhen. Gayunpaman, hindi niya kilala ang babaeng ito. Nangangahulugan ito na hindi na niya kailangang magpigil. Malamig na bamulong si Zhao Feng habang nagpadala siya ng kadena ng hangin at kidlat na humahampas sa paligid at nagdudulot ng kalituhan. Boom! Bam! Ang Qin Wind Sword Rain ay nabasag mula sa magulong chain ng hangin at kidlat. Ang Flooding Lake City Lord, na kasalukuyang lumalapit, ay nakaramdam ng pamamanhid at napaatras. Napakalakas ng paggamit ng hangin at kidlat. Malaking pagbabago ang ekspresyon ng dalawang True Lord ranks. Ang kanilang mga pag-atake ay nabasag na sa isang galaw lamang mula kay Zhao Feng. Shua! Umihip ang hangin at kidlat. Mag-ingat ka. Nagbabala ang Flooding Lake City Lord. Sa susunod na sandali, isang malakas na bagzo ng hangin at isang nakakamanhid na sensasyon ang bumagsak sa Qin Sword Palace Master. Shua! Isang asol na buhok ang lumitaw sa tabi niya. Ang bilis. Paano ito posible? Nawalan ng kulay ang mukha ng Qin Sword Palace Master. Ang isang kamay ay nakahawak sa chin habang ang isa naman ay kinokontrol ang espada at hindi siya nakapag-react sa oras. Malinaw na ang bilis na ipinakita ni Zhao Feng noon ay ang pagtitipid niya sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kasalukuyang bilis ay halos 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Beng! Isang bola ng hangin at kidlat ang namuo sa palad ni Zhao Feng at nabasag ang Qin sa harap ng Qin Sword Palace Master. Ikaw! Sinira mo ang aking 6 combined swaying Qin. Nawala ang kagandahan ng Qin Sword Palace Master at napalitan ng galit, gulat, at takot. Shoo! Sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin ng pagpatay habang kinokontrol ng kanyang kabilang kamay ang espada at ginawa itong 3 kulay na guhit ng liwanag na tumagos patungo kay Zhao Feng. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay biglang naglabas ng kapangyarihan na tila kayang niyanig ang isip at kaluluwa ng Qin Sword Palace Master. Dang! Ang lumilipad na espada na kinokontrol ng Qin Sword Palace Master ay biglang nahulog mula sa hangin. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay maihahambing sa isang sovereign at ang kanyang mental energy pressure ay halos masira ang isip ng Qin Sword Palace Master. Iligtas! Iligtas mo ako! Ang mukha ng Qin Sword Palace Master ay kasing puti ng papel. Ang kanyang buhok at damit ay umihip sa hangin, na nagpapakita ng puting nyebe na balat. Ito ang magtuturo sa iyo na makialam sa negosyo ng ibang tao. Walang ekspresyong sumipa palabas si Zhao Feng. Bam! Dama pa ang paa sa dibdib ng Qin Sword Palace Master. Ikaw!
Ang Chinsword Palace Master ay nakaramdam ng magkahalong kahihiyan at puot habang siya ay nagsusuka ng dugo at lumilipad.